Matandang nakatira sa iniiwasang bahay. Parte 1. Ako si Evangeline Santos at ang kwentong ito ay nangyari noong ako ay nasa 3 taon sa unibersidad. Mahirap itong ikwento, lalo na ngayong may sarili na akong pamilya, ngunit kailangan kong ibahagi ang karanasang ito bilang babala sa lahat ng makakarinig. Noong 2019, nag-aaral ako ng anthropology sa University of the Philippines, Diliman. Kasama ko sa grupo para sa isang mahalagang proyekto sina Finn Cruz, Joshua Mendoza, at Lucio Villanueva. Ang aming proyekto ay tungkol sa mga sinaunang paniniwala ng mga Pilipino, partikular na ang mga kwento tungkol sa mga supernatural na nilalang. Si Lucio ay palaging tahimik sa klase, ngunit kapag tungkol sa folklore ang pag-uusapan, parang naging iba siya. Nakakamangha ang kanyang kaalaman sa mga alamat ng ating bansa. Siya ring nagsuggest na puntahan namin ang kanyang lola sa Bataan para sa aming research. May alam ang lola ko na maraming kwento tungkol sa mga aswang, sabi niya habang nakaupo kami sa cafeteria ng universidad. Lumaki siya sa liblib na baryo at marami siyang naranasang kakaiba. Si Finn, na palaging adventurous, ay agad na natuwa sa ideya. Perfect! Sigurado akong makakakuha tayo ng authentic na stories para sa aming paper. Si Joshua naman ay medyo nag-hesitate. Malayo ba? Baka mahirap makakuha ng transportation pabalik. Hindi naman, sagot ni Lucio. May mga jeep at tricycle naman papunta roon. Pero mas mabuti kung magstay tayo ng isang gabi para mas maayos ang interview. Pumayag naman kami dahil weekend assignment ito at wala namang masyadong schedule ang lahat. Nagplano kaming umalis ng Sabado ng umaga at bumalik ng Linggo ng hapon. Noong araw ng departure, nagkita kami sa terminal ng bus papuntang Bataan. Si Lucio ay dala-dala ang kanyang malaking backpack at napansin ko na may kakaibang seriousness sa kanyang mukha. Hindi katulad ng usual na tahimik na Lucio na kilala namin. Okay ka lang? Tanong ko habang naghihintay kami ng bus. Oo naman, sagot niya. Medyo excited lang ako na makita ninyo ang lola ko. Matagal na kaming hindi nagkikita. Habang nasa biyahe, nagkukwentuhan kami tungkol sa aming expectations para sa interview. Si Finn ay may daladalang recording device at camera, habang si Joshua ay may notebook para sa mga important notes. Ako naman ay nag-prepare ng mga tanong na dapat naming itanong. Ano ba talaga ang aswang? Tanong ni Finn habang tinitingnan ang mga puno na dumadaan sa bintana. Iba-iba ang definisyon depende sa lugar, sagot ni Lucio. Pero karamihan ay nagsasabi na mga nilalang sila na kumakain ng tao, lalo na ng mga bata. May mga fangs sila at makakagat. Maaari din silang mag-transform sa iba't ibang anyo. Naniniwala ka ba talaga sa mga yan? Tanong ni Joshua. Nag-pause si Lucio bago sumagot. Sa probinsya, maraming hindi nakakita pero naniniwala. Maraming hindi naniniwala pero nakakita. Ikaw ba? Ano sa tingin mo? Hindi sumagot si Joshua. Ako naman ay nagtaka sa sagot ni Lucio. Parang may deeper meaning ang sinabi niya. Pagkarating namin sa bayan, sumakay kami sa tricycle papunta sa baryo kung saan nakatira ang lola ni Lucio. Ang daan ay medyo masama, puro putik at bato. Habang papalapit kami sa destinasyon, napansin ko na mas konti na ang mga bahay at mas malayo na ang pagitan ng mga ito. Dito na tayo, sabi ni Lucio nang tumigil ang tricycle sa tapat ng isang maliit na grocery store. Habang naglalakad kami papunta sa bahay ng lola niya, dumaan kami sa isang lumang bahay na mukhang abandoned. Pero nakita namin na may nakatira pa rin doon. Isang matandang lalaki na nakaupo sa porch, nakasando at nakatsinelas lang. Sino yon? Tanong ni Finn. Si Mang Tilo, sagot ni Lucio nang mababa ang boses. Mag-isa lang siya dyan. Walang pamilya na bumibisita sa kanya. Nang papalapit kami sa bahay ni Mang Tilo, nakatingin siya sa amin. Pero hindi ordinaryong tingin. Parang sinusukat niya kami. At may kakaibang intensity sa kanyang mga mata. Huwag kayong titingin sa mata niya, biglang sabi ni Lucio. Lalo na ikaw, Finn. Bakit? Tanong ni Finn, pero hindi siya nakinig sa paalala. Tinugunan niya ang tingin ni Mang Tilo at para bang may nangyaring kakaiba. Nakita ko na nanlaki ang mga mata ni Finn at parang na-hypnotize siya. Finn? Tawag ko at natauhan siya. Ano yon? Tanong niya. Parang nalito. Wala, sagot ni Lucio. Tara na. Nang nakita namin ang bahay ng lola ni Lucio, mas malaki ito kaysa sa aming expected. May 2 palapag at may malaking backyard. Pero nakita ko rin na may mga kakaibang bagay na nakasabit sa mga pinto at bintana.
Mga bulak ng bawang, maliit na krus, at iba pang religious items. Lola Yula, tawag ni Lucio nang makalapit kami sa gate. Lumabas ang isang matandang babae mula sa loob ng bahay. Medyo mataas siya para sa kanyang edad at may kakaibang elegance sa kanyang kilos. Ngumiti siya nang makita si Lucio, pero nang tumingin siya sa amin, may naging seryoso sa kanyang expression. Mga kaibigan mo ba ito, Apo? Tanong niya kay Lucio. Opo, Lola. Sila Evangeline, Finn, at Joshua. Mga kaklasiko sa universidad. May research project kami tungkol sa mga alamat at folklore. Tumango si Lola Yula. Pumasok kayo. Mag-uusap tayo sa loob. Pagpasok namin sa bahay, nakinig agad ako sa atmosphere. May kakaibang amoy. Hindi masama, pero hindi rin familiar. Parang combination ng incense at herbs. Ang mga wall ay puno ng mga lumang larawan at nakita ko na marami sa mga ito ay black and white photos na mukhang decades old na. Umupo kayo, sabi ni Lola Yula, pointing sa malaking sofa sa living room. Mag-prepare ako ng merienda. Habang wala si Lola Yula, nagtingin-tingin kami sa mga larawan sa wall. Nakita ko na marami sa mga pictures ay may kasama si Lucio. Pero ang kakaiba, parang hindi siya tumatanda sa mga larawan. May mga photos na obviously mas luma, pero mukha siyang ganun pa rin. Lucio, tawag ko. Ilan taon ka na ba exactly? 21, sagot niya agad. Pero sa mga larawan, parang mas matanda ka na dati pa, observe ni Joshua. Medyo naging tense si Lucio. Siguro dahil sa liwanag ng flash o kaya sa kalidad ng camera nun. Bumalik si Lola Yula dala ang tray ng mga pagkain at drinks. May mga kakanin at mga fruits na hindi ko familiar, pero may isang bowl na puro raw meat lang. Ano po yan? Tanong ni Finn pointing sa meat. Para sa mga pusa, sagot ni Lola Yula. Marami kaming alaga dito, pero sa buong oras na naroon kami, wala akong nakitang pusa. Nang magsimula na ang interview, naging napaka-detailed si Lola Yula sa kanyang mga kwento. Parang hindi siya nagkukwento, pero nagtuturo. May specificity sa lahat ng sinasabi niya na para bang first-hand experience. Ang mga aswang, simula niya, hindi tulad ng mga nakikita ninyo sa pelikula. Mga ordinaryong tao sila sa umaga. Pero sa gabi, nagbabago sila. Paano po sila nagbabago? Tanong ko. Lumaki ang mga ngipin nila, lalo na ang mga panggalang ngipin. Tumatalas ang mga kuko nila, at ang mga mata nila, nakakita sila sa dilim na hindi kaya ng normal na tao. Nakinig kami ng mabuti, at nire-record ni Finn ang lahat. Pero napansin ko na habang nagkukwento si Lola Yula, laging nakatingin si Lucio sa kanya. Parang sinisiguro na tama ang mga sinasabi niya. Ano po ang ginagawa nila? Tanong ni Joshua. Kumakain sila ng dugo, minsan ng laman, pero hindi lahat ng aswang ay pareho. May mga umaakyat sa mga bahay para kumuha ng mga sanggol. May mga sumusunod sa mga matatanda na nag-iisa. Paano po sila mapipigilan? Tanong ni Finn. May mga paraan, sagot ni Lola Yula. Asin, bawang, holy water. Pero ang pinaka-effective ay mga metal na bagay. Kutsilyo, pako, o kaya mga baril na may silver bullets. Habang nagpapatuloy ang interview, napansin ko na mas naging detailed si Lola Yula sa mga paraan ng pagpatay sa aswang. Parang hindi lang kwento, pero instruction manual. Dapat ninyo ring malaman, dagdag niya, na mga aswang ay matalino. Hindi sila basta-basta aatake. Mag-iintay sila ng tamang timing. Pag nakita nila na may pagkakataon, doon sila kumilos. Nang matapos ang interview, nagsuggest si Lola Yula na magstay kami sa kanilang bahay for the night. May spare room daw sila, at mas safe daw na hindi na kami umuwi ng gabi. Delikado ang daan sa gabi, sabi niya. Maraming ligaw na hayop sa paligid. Pumayag naman kami, kasi nga malayo pa rin ang terminal, at medyo naabutan na rin ng gabi. Habang nag-aayos kami ng mga gamit namin sa guest room, napansin ko na may mga kakaibang tunog sa labas. Hindi usual na tunog ng mga cricket or mga typical na insect. May mas deeper, mas guttural na tunog na hindi ko ma-identify. Ano yon? Tanong ko kay Lucio. Mga aso siguro, sagot niya. O kaya mga wild boar. Normal lang yan dito sa probinsya, pero hindi ako convinced. May something off sa mga tunog na yon. Nang maghapunan, napansin ko na si Lola Yula at Lucio ay kumakain ng mga putahe na medyo rare ang meat. Si Lola Yula ay nag-offer din sa amin, pero politely declined kami. Hindi kami sanay sa medyo rare na meat, sabi ni Joshua. Okay lang,
sagot ni Lola Yula. May iba pa namang pagkain. Pero nakita ko na parang na-disappoint siya sa reaction namin. Pagkatapos ng dinner, nag-decide kaming mag-rest na. Pero bago kami natulog, nag-remind si Lola Yula na huwag kaming lalabas ng kwarto after 10 p.m. Bakit po? Tanong ni Finn. Para sa safety ninyo, sagot niya. May mga ligaw na hayop na gumigising sa gabi. Nang nasa kwarto na kami, nag-usap kami tungkol sa mga natutunan namin. Napaka-detailed ni Lola Yula. Sabi ni Joshua, parang hindi siya narinig lang yung mga kwento, pero nakita niya personally. Siguro kasi lumaki siya sa era na mas common pa ang mga ganitong paniniwala, sagot ko. Pero nakita ninyo ba kung paano siya mag-explain ng mga ways para mapatay ang aswang? Dagdag ni Finn, para bang instruction manual. Napansin ko rin yun, pero hindi ko na lang sinabi. Mga around 11 p.m., narinig namin na may mga yapak sa labas ng bahay. Hindi ordinary na lakad. Mas mabigat. At may kasamang ibang tunog na hindi ko ma-describe. Nakikita ninyo yon? Whisper ni Finn habang nakatingin sa bintana. Tingnan namin. At nakita namin na may mga anino na gumagalaw sa backyard. Pero hindi clear kung ano ang mga yon. Baka mga aso lang, sabi ko, pero hindi ako sure. Mga 2 a.m. na ako nakatulog, pero nagising ako dahil sa ingay. May narinig akong tunog na para bang may nag-aaway sa labas. Pero hindi clear kung tao ba or hayop. Nang gumising ako ng totally, napansin ko na wala na si Finn sa kama niya. Joshua, tawag ko. Gising ka ba? Oo, sagot niya. Kanina pa ako gising dahil sa ingay. Nasaan si Finn? Tumingin si Joshua sa paligid. Hindi ko alam, baka nag-CR. Pero nang tignan namin ang bathroom, wala si Finn doon. Lumabas kami ng kwarto para hanapin siya. Pero nakita namin si Lucio sa living room. Nakaupo sa sofa. Lucio, tawag ko. Nakita mo ba si Finn? Hindi, sagot niya. Bakit? Nasaan ba siya? Hindi namin alam. Wala na siya sa kwarto. Nagtinginan kami. May something wrong sa situation. Baka lumabas siya, sabi ni Lucio. Minsan ganyan si Finn. Curious siya sa mga bagay. Pero hindi ko rin gets kung bakit nandito si Lucio sa living room sa ganitong oras. Ikaw, bakit ka gising? Tanong ni Joshua. Hindi ako makatulog, sagot ni Lucio. Ingay ng mga tunog sa labas. Nag-decide kaming maghanap kay Finn sa paligid ng bahay. Pero bago kami lumabas, nag-appear si Lola Yula. Ano ang nangyayari? Tanong niya. Wala po si Finn? Sagot ko. Nakita ko na naging serious ang expression ni Lola Yula. Sabi ko sa inyo, huwag kayong lalabas ng gabi. Pero wala po si Finn, insist ni Joshua. Hanapin natin siya, sabi ni Lola Yula. Pero mag-ingat kayo. Kumuha siya ng flashlight at nag-prepare kami para maghanap. Pero bago kami lumabas, sinabi niya sa amin na magdala ng asin at bawang. Para saan po? Tanong ko. Para sa protection, sagot niya. Lumabas kami sa backyard at nag-start ang aming search. Pero ang kakaiba, parang may mga mata na nakatingin sa amin mula sa mga puno. Hindi clear kung ano, pero nafe-feel namin na may mga presence sa paligid. Finn, tawag ni Joshua. Finn, nasaan ka? Walang sagot. Habang naglalakad kami, nakita namin na may mga disturbed na parte ng lupa. Parang may na-drag na something. May mga traces ng dugo sa grass. Ano yan? Tanong ko, pointing sa dugo. Hindi sumagot si Lucio, pero nakita ko na naging mas tense siya. Nang makita namin ang trail ng dugo, sinundan namin ito. Papunta ito sa direksyon ng bahay ni Mang Tilo. Bakit papunta doon? Tanong ni Joshua. Hindi ko alam, sagot ni Lucio. Pero baka nakakita si Mang Tilo ng nangyari? Pero may feeling ako na may hindi tama sa sitwasyon. Bakit sa bahay ni Mang Tilo papunta ang trail? Nang makalapit kami sa bahay ni Mang Tilo, nakita namin na may ilaw pa sa loob. At nakita namin si Mang Tilo sa porch. Nakaupo pa rin, parang naghihintay. Mang Tilo, tawag ni Lola Yula. Nakita ninyo ba ang isang bata dito? Kasama namin siya. Tumayo si Mang Tilo at lumapit sa amin. Pero may kakaiba sa kanyang ekspresyon, parang galit, pero may halong takot din. Kayo? Sabi niya kay Lola Yula at Lucio. Kayo ang dapat na mawala dito. Hindi ko maintindihan ang sinabi niya. Bakit niya sinasabi yon kay Lola Yula at Lucio? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ko. Tiningnan ni Mang Tilo si Lola Yula at Lucio ng masama. Kayo ang mga dahilan kung bakit may nawawalang mga tao dito. Nagtinginan kami ni Joshua.
May something na hindi namin alam. Mang Tilo, sabi ni Lucio. Huwag ninyong paggulo ang mga kaibigan ko. Naghahanap lang kami ng kasama namin. Kasama ninyo? Tanong ni Mang Tilo. O biktima ninyo? Hindi ko maintindihan ang conversation nila. Pero may tension na hindi ko ma-explain. Biglang narinig namin ang malakas na sigaw mula sa loob ng bahay ni Mang Tilo. Finn! Sabi ko. Yun si Finn. Pero bago pa kami makatakbo papunta sa bahay, naging mas complicated ang sitwasyon. Nakita ko na naging mas aggressive ang posture ni Lola Eula at Lucio. Parang ready silang makipaglaban. At doon ko na-realize na may something na hindi tama sa mga kasama ko. Nukia matandang nakatira sa iniiwasang bahay. Parte 2. Ang sigaw na narinig namin ay tila bumubulong sa hangin. Ngunit alam kong si Finn yun. Walang duda. Pero ang nakakagulat ay ang reaksyon ni Lola Eula at Lucio. Hindi sila nagpanik tulad namin ni Joshua. Sa halip, parang naging mas alerto sila. Parang mga predator na na-disturb habang kumakain. Kailangan nating pumasok. Sabi ko kay Mang Tilo. Si Finn ay nasa loob, pero huminarang si Mang Tilo sa amin. Hindi kayo pwedeng pumasok. Delikado. Bakit? Tanong ni Joshua. Ano ba ang nangyayari dito? Tiningnan ni Mang Tilo si Lola Eula at Lucio nang may galit sa mga mata. Tanungin ninyo ang mga kasama ninyo. Sila ang may alam. Nakita ko na naging defensive si Lucio. Mang Tilo, huwag ninyong idamay ang mga kaibigan ko sa mga fantasya ninyo. Fantasya? Ngiti ni Mang Tilo na may halong sarcasm. Tignan ninyo sa paligid. Ilan na ba ang nawawala sa baryong ito tuwing dumadalaw kayo? Hindi ko maintindihan ang pinagsasabi niya, pero may naramdaman akong kilabot sa spine ko. May something na hindi tama sa lahat ng ito. Biglang narinig namin ulit ang sigaw ni Finn. Mas malakas na ngayon at may kasamang ibang tunog. Tunog ng mga bagay na nahuhulog at may iba pang boses na hindi ko ma-identify kung tao ba o hayop. Tama na! Sigaw ko. Papasok ako doon! Pero bago pa ako makatakbo, biglang humawak si Lucio sa braso ko. Ang hawak niya ay napakahigpit, mas malakas kaysa sa normal na tao. Parang may superhuman strength siya. Evangeline, sabi niya ng mababa ang boses. Hindi ka pwedeng pumasok doon. Bakit? Tanong ko. Pero nakita ko na may kakaiba sa mga mata niya. Parang may nag-flash na ibang kulay doon. Hindi normal na brown. Kasi hindi niya natapos ang sentence niya. Sa ganong moment, lumabas mula sa bahay ni Mang Tilo si Joshua na halos unconscious na, duguan, at may mga sugat sa mukha at braso. Natumba siya sa tapat namin. At nakita namin na may mga malalim na gash sa kanyang katawan. Joshua, sigaw ko at tumakbo sa kanya. Ano ang nangyari sa'yo? Hirap siyang nagsasalita, pero nakita ko sa mga mata niya ang takot. Hindi si Finn. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Yung nasa loob? Hindi yon si Finn, sabi niya nang nahihirapan. May iba siyang itsura. Nagtinginan kami ni Mang Tilo. May alam siya na hindi niya sinasabi. Mang Tilo, sabi ko. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Huminga ng malalim si Mang Tilo bago sumagot. Ang mga kasama ninyo ay hindi kung ano ang inyong akala. Ano ibig ninyong sabihin? Tanong ko, pero nakita ko na nagsimula nang umalis si Lola Eula at Lucio, pabalik sa kanilang bahay. Hoy! Tawag ko sa kanila. Saan kayo pupunta? Si Finn ay nasa loob pa. Bumalik na tayo sa bahay, sabi ni Lola Eula. Delikado dito sa labas. Hindi kami iiwan si Finn, sigaw ni Joshua kahit nahihirapan pa siyang tumayo. Pero nakita ko na hindi sila nakinig. Patuloy silang naglakad pabalik sa bahay nila, parang walang concern sa nangyayari kay Finn. Samahan ninyo sila, sabi ni Mang Tilo sa amin. Mas safe kayong nandoon kaysa dito. Pero si Finn, ako na ang bahala kay Finn, putol niya. Pero kailangan ninyong umalis dito ngayon. May authority sa boses ni Mang Tilo na nagpapaalala sa akin na sumunod. Tinulungan ko si Joshua tumayo at naglakad kami pabalik sa bahay ni Lola Eula. Habang naglalakad, napansin ko na may mga mata na sumusubaybay sa amin mula sa mga puno. Hindi ko makita ng malinaw kung ano, pero ramdam ko ang presence nila. At ang kakaiba, parang familiar ang sensation na yon. Nang makabalik kami sa bahay, nandoon na sina Lola Eula at Lucio sa living room. Pero may something different sa kanila. Parang mas komportable na sila. Parang nag-relax na sila after ng tension kanina. Ano ang nangyari kay Joshua?
Tanong ni Lola Yula, pero hindi authentic ang concern sa boses niya. May sumulong sa kanya sa loob ng bahay ni Mang Tilo, sagot ko. At si Finn ay nasa loob pa rin. Sigurado kayo na si Finn yon? Tanong ni Lucio. Nagtaka ako sa tanong niya. Oo naman, kilala namin ang boses niya. Minsan, sabi ni Lola Yula, may mga nilalang na naggagaya ng boses ng mga tao para manloko. Naiiba ang timpla ng conversation. Parang sinasabi nila na hindi si Finn ang narinig namin. Anong klaseng nilalang? Tanong ko. Aswang, sagot ni Lucio. Kaya nga kailangan nating mag-ingat. Pero may kakaiba sa paraan niya ng pagsasabi nun. Para bang ginagamit niya ang aswang na excuse para sa iba. Umupo kami sa living room at naglagay si Lola Yula ng mga first aid para kay Joshua. Pero habang ginagamot niya ang mga sugat, napansin ko na may kakaibang teknik siya. Hindi tulad ng normal na first aid na natutuhan ko. Saan ninyo natutuhan yan, Lola? Tanong ko. Sa probinsya? Sagot niya. Kapag walang doktor, kailangan mo talagang matuto ng mga basic na healing. Pero ang ginagawa niya ay hindi basic. May specificity sa paraan niya na parang may experience siya sa ganitong klase ng mga sugat. Habang ginagamot si Joshua, nakita ko na medyo nagiging better na siya. Nakakausap na siya ng normal pero may trauma pa rin sa mga mata niya. Joshua, sabi ko, ano talaga ang nakita mo sa loob? Huminga siya ng malalim bago sumagot. Nakita ko si Finn sa isang kwarto, pero hindi siya yung Finn na kilala natin. Ano ibig mong sabihin? May mga ngipin siyang hindi normal, matalas. At ang mga mata niya, hindi tao ang tingin. Nagtinginan kami ni Lola Yula at Lucio, pero hindi surprise ang nakita ko sa mga mukha nila. Parang expected nila ang sinabi ni Joshua. Aswang, sabi ni Lola Yula. Kaya nga sinabi ko sa inyo na huwag kayong lalabas ng gabi. Pero bakit si Finn ang naging aswang? Tanong ko. Kakaabot lang natin dito? Hindi naging aswang si Finn, sagot ni Lucio. Kinuha siya ng aswang at ang nasa loob ngayon ay hindi na si Finn, pero ang aswang na nag-transform para magmukhang siya. May sense ang explanation ni Lucio, pero may parte sa akin na hindi naniniwala. May something off sa lahat ng ito. Kailangan nating bumalik para kay Finn, sabi ko. Hindi, mabilis na sagot ni Lola Yula. Masyadong delikado, pero hindi natin pwedeng iwan si Finn doon. Wala na si Finn, sabi ni Lucio nang may finality sa boses. Ang nasa loob ay hindi na siya. Nainis ako sa resignation nila. Parang okay lang sa kanila na mawala si Finn. Hindi ko maniniwala na wala na si Finn hanggang hindi ko nakikita. Sabi ko, bukas, babalik ako doon. Hindi ka pwedeng bumalik doon, sabi ni Lola Yula. Lalo na mag-isa. Eh bakit? Anong masamang mangyayari? Nagtinginan sina Lola Yula at Lucio bago sumagot si Lola Yula. Kakain ka rin ng aswang. Nang araw na yon, hindi na ako nakatulog ng maayos. May mga tanong sa isip ko na hindi ko ma-answer. Bakit parang hindi gaanong affected sina Lucio at Lola Yula sa nangyari kay Finn? Bakit parang may alam si Mang Tilo na hindi niya sinasabi? At bakit ganun ka-specific ang mga detalye ni Lola Yula tungkol sa mga aswang? Kinaumagahan, gising na agad ako kahit maaga pa. Nakita ko nagising na rin si Joshua, pero hindi masyadong makausap. Traumatized pa rin siya sa nangyari kagabi. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ko. Okay na, sagot niya. Pero Evangeline, may narinig akong kakaiba kagabi. Ano? Habang ginagamot ni Lola Yula ang mga sugat ko, narinig ko siyang nag-whisper ng mga salita na hindi ko maintindihan. Hindi Filipino, pero hindi rin foreign language. Parang ibang dialect na hindi ko narinig dati. Nagtaka ako sa sinabi niya. Bakit kaya nag-whisper si Lola Yula ng mga salitang hindi namin maintindihan? Baka prayer lang yun, sabi ko. Maraming mga lola na nagsasabi ng prayers habang nag-heal. Pero hindi prayer ang tunog, insist ni Joshua. Iba, parang incantation. Hindi ko na pinatulan ang sinabi niya kasi ayokong mag-overthink. Pero hindi ko rin ma-dismiss ang feeling na may something na hindi tama. Nang bumaba kami para mag-breakfast, nakita namin na nag-prepare na si Lola Yula ng mga pagkain. Pero napansin ko na may mga putahe na hindi familiar sa akin. May mga soup na medyo dark ang kulay. At may mga meat na hindi ko ma-identify kung ano. Ano po itong mga pagkain? Tanong ko. Traditional na Filipino breakfast. Sagot ni Lola Yula. Mga recipe na natutunan ko mula sa aking lola. Tikman namin, pero may lasa na medyo off. Hindi masama,
pero hindi rin normal. May metallic na aftertaste na hindi ko ma-explain. Lola, sabi ko, kailangan na naming bumalik sa Maynila ngayong araw. Bakit? Tanong ni Lucio. Hindi pa naman kayo tapos sa research ninyo? Wala na si Finn. Sagot ko. Kailangan naming i-report sa university ang nangyari. Nakita ko na naging tense si Lola Yula. Anong sasabihin ninyo? Ang totoo, sagot ni Joshua, na may nawawalang estudyante dito. Pero sino ang maniniwala sa inyo? Tanong ni Lucio. Sasabihin ninyo ba na kinuha siya ng aswang? May point si Lucio. Sino nga ba ang maniniwala sa amin kung sasabihin namin na kinuha si Finn ng aswang? Pero hindi namin pwedeng itago ang nangyari. Sabi ko, hindi ninyo kailangan itago, sabi ni Lola Yula. Pero siguraduhin ninyo na tama ang mga sasabihin ninyo. May threat ba yon? Hindi ko sure. Pero may feeling ako na may warning sa sinabi niya. Pagkatapos ng breakfast, nag-decide kami na mag-pack na para umuwi. Pero bago kami umalis, nag-insist si Lola Yula na bigyan kami ng mga protective items. Para sa safety ninyo sa biyahe, sabi niya habang binibigay sa amin ang mga maliit na pouch na may laman na asin, bawang, at iba pang herbs. Salamat po, sabi ko. Pero napansin ko na ang mga herbs na nasa pouch ay may kakaibang amoy. Hindi yung typical na bawang at asin lang. Habang naglalakad kami papunta sa terminal, dumaan ulit kami sa bahay ni Mang Tilo. Nakita namin na nakaupo pa rin siya sa porch, pero may iba na sa expression niya. Parang may nalaman siya na hindi niya alam kahapon. Mang Tilo, tawag ko. Ano pong nangyari kay Finn? Tumayo siya at lumapit sa amin. Umuwi na kayo sa Maynila, sabi niya. Huwag na kayong bumalik dito. Pero si Finn ay nasa safe na lugar na, putol niya. Pero kayo ay hindi safe dito. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tiningnan ni Mang Tilo si Lucio nang matagal bago sumagot. May mga bagay na hindi ninyo naiintindihan at mas mabuti na hindi ninyo nalaman. Nagtaka ako sa sinabi niya. Bakit parang may sinasabi siyang iba tungkol kay Lucio? Lucio, tawag ni Mang Tilo. Alam mo kung ano ang ginagawa mo? Ang hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi ninyo. Sagot ni Lucio. Alam mo, insist ni Mang Tilo. At alam mo rin kung ano ang mangyayari kung hindi kayo titigil. May tension sa pagitan nila na hindi ko maintindihan. Pero may feeling ako na may deeper meaning ang conversation nila. Umalis na tayo, sabi ni Lucio sa amin. Huli na tayo sa bus. Habang naglalakad kami palayo sa bahay ni Mang Tilo, narinig ko siyang sumigaw sa likod namin. Huwag kayong magtitiwala sa lahat ng nakikita ninyo. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin, pero may warning yon na hindi ko ma-ignore. Sa biyahe pabalik sa Maynila, tahimik lang kami. Si Joshua ay nakatingin lang sa bintana, habang si Lucio ay natutulog. O at least, nagsasalap na natutulog. Pero habang nakatingin ako kay Lucio, napansin ko na hindi normal ang breathing pattern niya. Masyadong controlled, masyadong calculated. Para bang nagpapanggap lang siyang natutulog. At may isang beses na nag-open ang mga mata niya, nakita ko na hindi normal ang kulay. May hint ng ibang shade na hindi ko napansin dati. Nang makabalik kami sa university, nag-report kami sa mga professor namin tungkol sa nangyari. Pero tulad ng sinabi ni Lucio, hindi sila naniniwala sa aswang story. Nag-assume sila na naligaw lang si Finn sa kagubatan o kaya na accident. Nag-send ng search party ang university, pero walang nahanap na trace kay Finn. Officially, naging missing person case siya. Pero ang hindi nila alam, may nagsimula na akong mag-research on my own tungkol sa mga nangyari. At may mga natuklasan ako na hindi ko in-expect. Nag-research ako tungkol sa baryo kung saan kami pumunta. At nakita ko na may pattern ng mga nawawalang tao sa area na yon. Hindi lang si Finn. May mga records ng missing persons na umaabot ng ilang dekada na. At ang common denominator ay lahat sila ay mga bata o young adults na dumadalaw sa area na yon. May nahanap din akong mga old newspaper clippings tungkol sa family ni Lucio. At ang nakita ko ay nakakagulat. May mga larawan ng kanyang pamilya na dating back pa ng 1980s. At sa mga larawan na yon, nandoon si Lucio. Hindi kamukha niya. Hindi relatives niya. Si Lucio talaga, na mukhang hindi tumatanda. Naging curious ako sa mga natuklasan ko. Kaya nag-decide akong bumalik sa baryo na mag-isa para mag-investigate pa. Hindi ko sinabi kay Joshua ang plano ko kasi traumatized pa rin siya. At definitely hindi ko sinabi kay Lucio. Pero sa hindi ko alam, may nakakita sa akin na nag-research. At may nagsimula ng magbantay sa akin.
Sa susunod na Sabado, bumalik ako sa baryo. Pero ang una kong pinuntahan ay hindi ang bahay ni Lola Yula. Ang una kong pinuntahan ay ang bahay ni Mang Tilo. Pagkarating ko doon, nakita ko siyang nandoon pa rin sa porch. Pero may iba na sa expression niya nang makita niya ako. "Bakit ka bumalik?" tanong niya. "May mga tanong ako," sagot ko. "Tungkol sa nangyari kay Finn at tungkol kay Lucio." Tumango si Mang Tilo. "Pumasok ka. May mga bagay na kailangan mong malaman." Matandang nakatira sa iniiwasang bahay. Parte 3. Pumasok ako sa bahay ni Mang Tilo at agad kong napansin ang pagkakaiba sa loob ng bahay niya kumpara sa bahay ni Lola Yula. Walang mga religious items na nakasabit, pero may mga iba pang bagay na nakakuha ng atensyon ko. May mga lumang weapons na nakasabit sa wall, mga itak, kutsilyo, at iba pang metal objects na mukhang well-maintained. "Umupo ka," sabi ni Mang Tilo, pointing sa isang wooden chair sa gitna ng living room. "May mga bagay na kailangan kong ipakita sa'yo." Umupo ako at nakita kong kumuha si Mang Tilo ng isang malaking box mula sa isang cabinet. Pagkabukas niya, nakita ko na puno ito ng mga lumang photographs, documents, at iba pang papers. "Ilang taon ka na?" tanong niya sa akin. 20, sagot ko. "Sa edad na yan, naniniwala ka pa ba sa mga fairy tales?" "Hindi," sagot ko. "Pero naniniwala ako sa mga bagay na nakita ko?" Tumango si Mang Tilo. "Mabuti, kasi ang sasabihin ko sa'yo ay hindi fairy tale. Totoo ito." Kumuha siya ng mga photographs mula sa box at inilapag sa mesa sa harap ko. Ang mga larawan ay black and white at mukhang mga decades old na. Pero ang nakita ko ay nagbigay sa akin ng kilabot. Sa mga larawan, nakita ko si Lucio. Hindi kamukha niya. Si Lucio mismo. Kasama ng mga taong naka-period clothing, mga damit na uso noong 1960s or 1970s. At sa mga larawan, mukhang kaedad lang niya ang mga kasama niya. "Kailan kinuha ang mga larawan na ito?" tanong ko. 1973, sagot ni Mang Tilo. "Nakita mo ba si Lucio doon?" Tumango ako. "Pero imposible yon. Hindi pa siya pinanganak noon." "Yan ang akala mo," sabi ni Mang Tilo. "Pero tignan mo ang mga susunod na larawan." Ipinakita niya sa akin ang mas maraming photographs. May mga larawan mula sa 1980s, 1990s, at 2000s. At sa lahat ng mga larawan na yon, nandoon si Lucio, mukhang kaedad lang ng ibang mga tao sa picture. "Paano ito nangyari?" tanong ko. "Dahil hindi si Lucio ang akala mo," sagot ni Mang Tilo. "Siya ay isang aswang na naging mahusay sa pagkukuha ng tiwala ng mga tao." Hindi ako makapaniwala sa sinasabi niya. Pero kasama ko siya sa university. Nakita ko ang mga records niya. "Mga peking documents," sabi ni Mang Tilo. "Madaling gawin yan kung may sapat kang oras at resources. At si Lucio ay may maraming oras." Ipinakita niya sa akin ang isang notebook na puno ng mga notes. Mga pangalan ng mga taong nawawala, mga dates, at mga locations. At nakita ko na lahat ng entries ay connected sa area na ito. "Lahat ng mga taong nawawala dito ay mga biktima nila," explain ni Mang Tilo. "Si Lucio at ang kanyang lola ay mga aswang na nakatira dito ng matagal na. Pero bakit hindi ninyo sila tinutukoy sa mga authorities?" Natawa si Mang Tilo ng mapait. Sino ang maniniwala? At sino ang makakalaban sa kanila? Ipinakita niya sa akin ang mga sugat sa kanyang mga braso. "Nakikita mo ba ito? Mga sugat na hindi gumaling ng maayos. Galing ito sa mga labanan namin." "Nakikipaglaban kayo sa kanila?" "Ako ang hunter," sabi ni Mang Tilo. "Ilang dekada na akong naghahanap ng paraan para mapigil sila. Pero matalino sila. Hindi sila basta-basta aatake kung walang siguradong kalalabasan." Kumuha siya ng isang photo na mas recent. Nakita ko doon si Lucio kasama ng grupo ng mga estudyante na hindi ko kilala. Ito ay kuha noong 2015, sabi ni Mang Tilo. Grupo ng mga estudyante mula sa UP din. Lahat sila naging missing persons. Nakita ko sa larawan na may kasamang babae na mukhang leader ng grupo. May similarities sa features niya kay Lola Yula, pero mas bata. "Sino ito?" tanong ko, pointing sa babae. "Ang totoo niyang lola," sagot ni Mang Tilo. "Si Lola Yula na kilala mo ay hindi ang tunay na lola ni Lucio. Siya ay ang mother ng aswang na naging si Lucio ngayon. Nagkumpul-kumpul na ang mga information sa isip ko, pero hindi pa rin ako fully nakakagets ng buong picture." "Paano naging aswang si Lucio?" tanong ko. "Hindi siya naging aswang,"
sagot ni Mang Tilo. Siya ay ipinanganak na aswang, pero may nangyari sa kanyang pamilya noong 1970s na naging dahilan kung bakit naging mas aggressive sila. Ipinakita niya sa akin ang isang newspaper clipping mula sa 1972. Ang headline ay tungkol sa isang malaking fire na nasunog ang bahay ng pamilya Villanueva. According sa article, lahat ng miyembro ng pamilya ay namatay, maliban sa isang bata na hindi nahanap ang katawan. Si Lucio ang batang yon, explain ni Mang Tilo. Pero hindi siya namatay sa sunog. Nagtago siya at bumalik lang pagkatapos ng ilang taon kasama ng kanyang tunay na lola. Pero bakit sila bumalik dito? Dahil dito ang kanilang hunting ground, sagot ni Mang Tilo. Kilala nila ang lahat ng daan, ang lahat ng lugar na pwedeng magtago. At higit sa lahat, walang nakakaalam ng totoo nilang identity. Napansin ko na may mga markings sa mga photos. May mga simbolo na nakasulat sa gilid ng mga larawan. Ano ang mga simbolong ito? Tanong ko. Mga date ng pagkain nila, sagot ni Mang Tilo. Bawat biktima ay may corresponding symbol. Ginagamit ko ito para matrack ang pattern nila. Tiningnan ko ang mga symbols at nakita ko na may recent marking na mukhang kahapon lang ginawa. Ito? Tanong ko, pointing sa recent marking. Tumango si Mang Tilo ng malungkot. Si Finn. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ko. Ibig sabihin, patay na si Finn? Hindi exactly, sagot ni Mang Tilo. Pero hindi na rin siya ang dating Finn na kilala mo. Ano ang ibig ninyong sabihin? Ang mga aswang ay hindi lamang kumakain ng dugo, explain ni Mang Tilo. Kaya din nilang kunin ang essence ng isang tao, ang memories, ang personality, ang lahat ng bumubuo sa identity ng tao. Paano? Sa pamamagitan ng ritual, sagot niya. Kapag nakuha nila ang essence ng isang tao, kaya nilang maging exact copy ng taong yon. Kaya nilang maging si Finn, na may lahat ng alaala at kaalaman ni Finn. Naging mas confusing ang lahat para sa akin. Ibig sabihin may dalawang Finn ngayon? Hindi, sagot ni Mang Tilo. Ang original na Finn ay hindi na bumabalik. Ang natitira lang ay ang aswang na naging katulad niya. Biglang naging scary ang thought na yon. Ibig sabihin, kung totoo ang sinasabi ni Mang Tilo, possible na makasama ko ulit si Finn, pero hindi na siya talaga si Finn. Pero bakit kailangan nila ng ganitong ritual? Tanong ko. Para sa survival, sagot ni Mang Tilo. Ang mga aswang ay may limited na lifespan sa isang identity. Kailangan nilang mag-renew ng kanilang essence every few years para hindi sila ma-detect ng mga hunter. Ibig sabihin, si Lucio ay hindi pa rin si Lucio, putol ni Mang Tilo. Siya ay isang aswang na naging si Lucio pagkatapos kunin ang essence ng isang estudyante noong 2010. Naging overwhelming ang lahat ng information na natanggap ko. Hindi ko alam kung paano ko i-process ang lahat. Sino ang original na Lucio? Tanong ko. Isang estudyante din mula sa UP, sagot ni Mang Tilo. Pumunta din dito para sa research project, pero hindi na siya bumalik. Ipinakita niya sa akin ang school ID ng original na Lucio. Nakita ko na may similarities sa mukha niya sa Lucio, nakilala ko, pero may subtle differences. Gaano sila ka-exact sa pag-copy? Tanong ko. Halos perfect, sagot ni Mang Tilo. Kaya nga mahirap silang ma-detect, pero may mga subtle signs na pwedeng makita kung alam mo kung saan titingnan. Anong signs? Una, ang kanilang diet, sabi ni Mang Tilo. Kahit anong pilit nila, hindi pa rin nila kayang kumain ng normal na pagkain ng walang reaction. Kailangan nila ng dugo para ma-supplement ang kanilang nutrition. Naalala ko ang mga pagkain na inihanda ni Lola Yula para sa amin. May metallic taste nga na hindi ko ma-explain. Pangalawa, patuloy ni Mang Tilo, ang kanilang reflection. Hindi sila gaanong clear sa mga salamin o sa tubig. Pangatlo, ang kanilang temperature. Mas malamig sila kaysa sa normal na tao. Naalala ko na noong naghawak si Lucio sa braso ko, medyo cold nga ang touch niya. At pangapat, sabi ni Mang Tilo, ang kanilang mga mata. Sa certain lighting, makikita mo ang real color nila. Naalala ko rin na nakita ko nga na may kakaibang kulay ang mga mata ni Lucio minsan. Pero ang pinaka-important sign, dagdag ni Mang Tilo, ay ang kanilang behavior sa mga religious objects. Hindi sila makakalapit sa mga blessed na bagay. Pero nakita ko na may mga religious items sa bahay nila. Mga fake, sagot ni Mang Tilo. O kaya ay hindi blessed. Ginagamit nila yon para mag-disguise.
Naging clear na sa akin na totoo ang mga sinasabi ni Mang Tilo. Lahat ng mga signs na binanggit niya ay nakita ko sa mga kasama ko. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ko. Umuwi ka sa Maynila, sagot ni Mang Tilo. At huwag ka nang bumalik dito. Pero hindi ko pwedeng iwan si Finn. Wala na si Finn. Paulit-ulit na sabi ni Mang Tilo. Ang mahalaga ngayon ay protektahan ka. Pero bakit ako ang kailangan protektahan? Hindi naman ako target nila. Tiningnan ako ni Mang Tilo nang may concern sa mga mata. Dahil nakakita ka na ng mga signs. Dahil nagsimula ka nang mag-doubt sa kanila. At dahil ano? Dahil alam na nila na narito ka. Putol niya. Biglang narinig namin ang tunog ng mga yapak sa labas ng bahay. Hindi normal na lakad. May kasamang ibang tunog na familiar na sa akin. Nandito na sila, whisper ni Mang Tilo. Kailangan nating mag-hide. Sino? Si Lucio at Lola Yula, sagot niya. Nakita nila siguro na bumalik ka dito? Kumuha si Mang Tilo ng mga weapons mula sa wall at binigay sa akin ang isang matalas na kutsilyo. Ang kutsilyong yan ay may silver, sabi niya. Effective yan laban sa mga aswang. Hindi ako marunong makipaglaban, sabi ko. Matutuhan mo, sagot ni Mang Tilo. Dahil walang choice. Narinig namin ang pagkatok sa pinto. Hindi normal na katok. Mas malakas, mas aggressive. Mang Tilo, narinig namin ang boses ni Lola Yula. Alam namin na nandyan kayo? Palabasin ninyo ang bata? Hindi sumagot si Mang Tilo. Ginawa niya ang sign sa akin na maging tahimik. Alam namin na nandyan si Evangeline, dagdag ni Lucio. Nakita namin siyang pumasok sa bahay ninyo. May autoridad sa boses ni Lucio na hindi ko na-notice dati. Parang may command power siya na nakakaginhawa. Evangeline, tawag ni Lola Yula. Lumabas ka, kailangan namin kausapin. Napansin ko na may difference sa boses ni Lola Yula. Hindi na yung gentle na lola na nakausap ko dati. May something threatening sa tone niya. Hindi ka pwedeng mag-hide dyan forever, sabi ni Lucio. Mas mabuti pang lumabas ka ngayon habang gentle pa kami. Gentle? Ang salitang yun ay may implication na hindi sila magiging gentle kung hindi ako lalabas. Narinig namin na nagsimula silang mag-attempt na buksan ang pinto. Pero nakita ko na may mga special locks si Mang Tilo na hindi ordinary. Mga silver lock, whisper niya sa akin. Hindi nila mabubuksan yan gamit ang aswang strength nila. Pero kahit na may mga special locks, naririnig pa rin namin na persistent ang attempts nila na pumasok. Mang Tilo, sabi ni Lola Yula mula sa labas. Alam mo na ang deal namin. Huwag mo kaming pahirapan. Anong deal? Tanong ko kay Mang Tilo. May agreement kami, sagot niya. Hindi ako makikialam sa kanilang hunting basta hindi sila magiging obvious. Pero ngayon ano? Ngayon sinira mo ang balance, sabi niya. Kasi nagsimula kang mag-investigate. Naging guilty ako sa sinabi niya. Ibig sabihin, dahil sa akin, naging complicated ang situation. Biglang tumigil ang mga ingay sa labas. Naging tahimik. Pero hindi yung peaceful na tahimik. Yung eeryo na tahimik na parang preparasyon para sa something. Anong nangyayari? Tanong ko. Nag-transform na sila? Sagot ni Mang Tilo. Nag-prepare na sila na pumasok dito gamit ang aswang form nila. Anong ibig ninyong sabihin? Hindi na sila magiging tao sa susunod na makita mo sila. Explain ni Mang Tilo. Magiging mga nilalang na sila na nakita ni Joshua kagabi? Naramdaman ko ang takot na hindi ko na-experience dati. Hindi ito yung typical na takot sa mga horror movies. Ito ay yung primitive fear na nafe-feel mo kapag alam mong nasa danger ka. Biglang narinig namin ang malakas na tunog mula sa bubong. Parang may mga bagay na tumalon doon. Nasa bubong na sila, sabi ni Mang Tilo. Hinahanap nila ang paraan para pumasok. May ibang exit ba? Tanong ko. May secret passage, sagot ni Mang Tilo. Pero kailangan nating mag-timing para makaalis nang hindi tayo makita. Narinig namin ang tunog ng mga tiles na nahuhulog mula sa bubong. Parang may mga heavy na bagay na gumagalaw doon. Ready ka na ba? Tanong ni Mang Tilo. Humawak ako ng mahigpit sa kutsilyong binigay niya sa akin. Hindi ako ready, pero wala akong choice. Ready? Sagot ko. Binuksan ni Mang Tilo ang isang secret panel sa wall at nakita ko na may hidden passage na papunta sa likod ng bahay. Sundan mo lang ako, sabi niya, at huwag kang magsalita o maglikha ng ingay. Pumasok kami sa passage at habang naglalakad, narinig ko sa likod namin ang malakas na ingay. Parang binasag nila ang mga window o pinto para makapasok. At narinig ko rin ang mga boses
na hindi na tulad ng mga boses ni Lucio at Lola Yula na kilala ko. May mga gutural na tunog at may mga salitang hindi ko maintindihan. Nalaman ko na totoo nga ang lahat ng sinabi ni Mang Tilo at nalaman ko rin na nasa malaking danger kami. Touch, matandang nakatira sa iniiwasang bahay. Parte 4. Habang nasa secret passage kami, narinig ko na pumasok na sila sa bahay ni Mang Tilo. Ang mga tunog na naririnig ko ay hindi na katulad ng normal na paghanap. May mga bagay na nahuhulog, mga furniture na ginugulo, at may mga boses na hindi na tao. Nakita ko na may sweat sa noo ni Mang Tilo, pero hindi dahil sa init, dahil sa nervousness. At yun ang naging mas nakakatabakot para sa akin. Kasi kung ang experienced hunter ay natatakot, ano pa ako? Nakarating kami sa dulo ng passage at nakita ko na may exit na patungo sa gubatan sa likod ng bahay. Pero bago kami lumabas, nag-pause si Mang Tilo para makinig sa mga tunog. Hindi pa nila napapansin na wala na tayo sa loob, whisper niya. Pero hindi tayo pwedeng magstay dito ng matagal. Saan tayo pupunta? Tanong ko. May safe house ako sa kabundukan, sagot niya. May mga weapons doon at supplies na kailangan natin. Lumabas kami sa passage at nagsimula kaming maglakad sa gubatan. Pero hindi kami nakagalaw ng malayo nang narinig namin ang malakas na sigaw mula sa bahay ni Mang Tilo. Hindi normal na sigaw. May kasamang galit at frustration na hindi human. Parang mga hayop na na-corner at hindi makakita ng prey nila. Nalaman na nila. Sabi ni Mang Tilo, kailangan nating mag-move ng mas mabilis. Nagsimula kaming tumakbo sa gubatan, pero hindi pa kami nakakagalaw ng malayo nang narinig namin ang mga tunog na papalapit sa amin. Hindi footsteps ng mga tao. May iba pang tunog na kasama, parang may mga branches na natutukso at may mga growling sounds. They're following us, sabi ni Mang Tilo, at mas mabilis sila kaysa sa atin. Ano ang gagawin natin? May trap ako dito, sagot niya. Pero kailangan nating magtiming ng tama. Habang tumatakbo kami, ipinakita ni Mang Tilo sa akin ang isang area na may mga nakatago na steel wire at silver fragments na nakalagay sa mga puno. Kapag nag-transform ang mga aswang sa animal form, nawawala ang human intelligence nila, explain niya. Magiging mas instinct-driven sila, kaya mas madaling matrap. Narinig namin na papalapit na ang mga tunog at nakita ko na may mga shadow na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Hindi normal na shadow, mas malaki. At may kakaibang shape. Ready? Tanong ni Mang Tilo. Tumango ako, kahit hindi ko alam kung ano ang specific na role ko sa trap na ito. Biglang lumabas mula sa mga puno ang dalawang nilalang na hindi ko inexpect na makikita ko. Yung mga mukha nila ay may similarities kay Lucio at Lola Yula, pero may mga malaking ngipin na tumutulusuok. May mga mata na nag-glow sa dilim at may mga kamay na naging claws. Pero ang pinaka-nakakatakot ay ang fact na kahit naging monsters na sila, kita mo pa rin sa mga mukha nila ang traces ng mga taong kilala mo. Parang distorted version ng mga kaibigan mo. Tumakbo sila sa direction namin, pero hindi nila napansin ang mga wire na nakasetup ni Mang Tilo. Nang tumama sila sa trap, narinig namin ang malalakas na sigaw at may nakita kaming smoke na lumabas sa mga parte ng katawan nila na natamaan ng silver. Silver ay toxic sa kanila. Explain ni Mang Tilo habang nanonood kaming matrap sila. Hindi nakakakill agad, pero nagpapahina. Pero nakita ko na kahit na nahihirapan sila sa trap, nag-attempt pa rin silang mag-break free. At may strength pa rin sila na mas malakas kaysa sa normal na human. Gaano katagal sila matatrap doon? Tanong ko. Hindi matagal, sagot ni Mang Tilo. Kailangan nating gamitin ang time na ito para makarating sa safe house. Nagsimula ulit kaming tumakbo. Pero habang tumatakbo, narinig ko na may nag-roar sa likod namin. Parang naka-break free na sila sa trap. Mas mabilis sila sa animal form, sabi ni Mang Tilo. Pero may advantage tayo dito sa gubatan kasi alam ko ang lahat ng daan. Dumaan kami sa mga path na hindi obvious. At nakita ko na may mga markings si Mang Tilo sa mga puno para mag-guide siya. Pero kahit na may advantage siya sa knowledge ng area, ramdam ko pa rin na papalapit ang mga sumusunod sa amin. Nang makarating kami sa isang clearing, nakita ko ang safe house ni Mang Tilo. Hindi malaki, pero nakita ko na may mga defensive structures sa paligid nito. May mga fence na may silver wire at may mga symbols na nakaukit sa mga posts. Pumasok ka na? Sabi ni Mang Tilo habang binubuksan ang door. Mag-prepare ako ng weapons. Pagpasok ko sa safe house,
Nakita ko na puno ito ng mga hunting equipment. May mga rifle, crossbow, at maraming varieties ng arrows at bullets. May mga bottles din na may iba't ibang laman na hindi ko ma-identify. Ano ang mga bottles na yan? Tanong ko. Holy water, silver dust solution, at garlic extract, sagot ni Mang Tilo. Lahat ng classic na weakness ng mga aswang. Kumuha siya ng rifle at nagload ng special bullets. Ang mga bullets na ito ay may silver core. Effective ito sa mga aswang, pero kailangan mo ng direct hit sa vital organs. Kailangan ko ba ng weapon? Tanong ko. Oo, sagot niya, at binigay sa akin ang crossbow na mas maliit. Mas madaling gamitin ito kaysa sa rifle. Pero remember, aim for the heart o kaya sa head. Habang nagpi-prepare kami, narinig namin ang mga tunog sa labas. Pero hindi na yung roaring sounds kanina. Bumalik na sila sa human form at narinig namin ang mga boses ni Lucio at Lola Yula. Mang Tilo, tawag ni Lola Yula. Alam namin na nandyan kayo. Lumabas kayo para pag-usapan natin ito. Ay hindi kami mag-uusap, sigaw pabalik ni Mang Tilo. Alam ko kung ano ang gusto ninyo kay Evangeline. Gusto lang namin siyang kausapin, sagot ni Lucio. Hindi namin sisaktan. Tulad ng hindi ninyo sinaktan si Finn? Tanong ni Mang Tilo. May pause sa labas bago sumagot si Lola Yula. Si Finn ay okay. Nasa safe place siya. Alam kong sinungaling kayo, sabi ni Mang Tilo. Nakita ko na ang ginawa ninyo sa kanya. Ano? Tanong ko kay Mang Tilo nang mababa ang boses. Ano ang nakita ninyo? Huminga si Mang Tilo ng malalim. Kagabi, pagkatapos ninyong umalis, bumalik ako sa bahay ko para tignan kung ano ang nangyari. Nakita ko si Finn sa basement. Buhay pa siya? Physically, oo, sagot ni Mang Tilo. Pero yung essence niya, wala na. Parang shell na lang ng dati niyang sarili. Naramdaman ko ang luha sa mga mata ko. Ibig sabihin, yung Finn na makakasama ninyo sa university ay hindi na ang tunay na Finn, explain ni Mang Tilo. Siya ay aswang na nag-assume ng identity ni Finn. Naging mas intense ang takot ko. Ibig sabihin, babalik kaming Maynila kasama ang fake na Finn at hindi ko malamlaman na hindi na siya. Paano ko malamlaman kung sino ang totoo? Tanong ko. May mga paraan, sagot ni Mang Tilo. Pero ang pinakasimple ay yung mga sinabi ko kanina. Yung diet, yung reflection, yung temperature. Biglang narinig namin ang pagkatok sa pinto. Hindi aggressive na katok ngayon. Gentle, parang normal na visitor. Evangeline, tawag ni Lucio. Please lang, kailangan lang namin kausapin. Hindi kami masamang tao. May conviction sa boses ni Lucio na nakaka-convince. Kung hindi ko alam ang totoo, maniniwala ako na sincere siya. Mang Tilo, dagdag ni Lola Yula. Tigilan na natin ang mga laban na ito. Pagod na kami lahat. Pagod? Natawa si Mang Tilo. Kayo ang may kasalanan sa lahat ng nangyayari dito. Hindi namin ginusto ito, sagot ni Lucio. Pero kailangan namin mag-survive. Sa pamamagitan ng pagpatay sa mga inosente? Hindi namin pinapatay sila, insist ni Lola Yula. Ginagawa lang namin silang tulad namin. Paano mo nasabing hindi pagpatay yun? Tanong ni Mang Tilo. Nawawala ang original na personality ng tao. May point si Mang Tilo. Kung totoo ang sinasabi nila, hindi lang physical death ang ginagawa nila, pero spiritual o mental death din. Biglang tumigil ang conversation sa labas. At narinig namin ang mga ibang tunog. May mga footsteps na papalapit mula sa iba't ibang direksyon. May iba pa silang kasama, sabi ni Mang Tilo. Hindi lang silang dalawa ang nandito. Sino pa? Tanong ko. Yung mga previous victims nila? Sagot ni Mang Tilo. Lahat ng mga taong ginawa nilang aswang ay nagiging part ng coven nila. Ibig sabihin, lahat ng mga missing persons na na-search ko online ay nandito, pero hindi na sila ang original na mga tao na yon. Ilan sila? Tanong ko. Based sa records ko, mga 15, sagot ni Mang Tilo. At lahat sila ay may different skills depende sa original na tao na kinuha nila. Nakakatakot na thought. Ibig sabihin, hindi lang dalawang aswang ang kailangan naming labanan, pero isang buong grupo. May chance ba tayong manalo? Tanong ko. May chance, sagot ni Mang Tilo. Pero kailangan ng strategy. Hindi pwedeng puro labanan lang. Kumuha siya ng map ng area at ipinakita sa akin. May weak point ang compound nila dito, pointing sa isang area sa map. Yung main source ng power nila ay nasa basement ng bahay ni Lola Yula.
Anong source ng power? Yung mga essence na nakuha nila sa mga victims, explain ni Mang Tilo. Lahat ng mga personality at memories na ninakaw nila ay nakastore doon sa mga special containers. Ibig sabihin, kung masisira natin yung containers, mababalik ang mga original essence sa mga katawan nila. Putol ni Mang Tilo. Pero may risk din. Anong risk? Possible na maging unstable ang lahat ng mga aswang at mamatay silang lahat, including yung mga original victims, explain niya. Including si Finn? Tumango si Mang Tilo. Including si Finn. Naging complicated ang decision. Save si Finn but risk na mamatay siya? O hayaan lang ang situation pero maraming victims ang mananatiling trapped? Ano ang mas ethical? Tanong ko. Hindi ko alam. Honest na sagot ni Mang Tilo. Kaya nga hindi ko pa ginawa ito dati. Pero ngayon ano? Ngayon may nakakaalam na ng totoo, sabi niya, referring sa akin. At hindi na pwedeng i-ignore ang situation. Narinig namin na nagsimula ng mag-surround sa safe house ang mga aswang. May mga shadows na nakikita sa mga bintana. At may mga whispers na narinig namin sa paligid. Planning na sila, sabi ni Mang Tilo. Kailangan nating gumawa ng first move bago sila maka-coordinate. Ano ang plan? Ikaw ay babalik sa bahay nila, sabi ni Mang Tilo. Mag-pretend ka na nag-surrender ka na. Ano? Napalakas ang boses ko. Ibig sabihin, ibibigay ninyo ako sa kanila? Hindi, sagot ni Mang Tilo. Mag-pretend ka lang. Habang nakadivert ang attention nila sa'yo, ako ay papasok sa basement para sirain ang containers. Pero delikado yun para sa akin? Oo, agree si Mang Tilo. Pero yun lang ang paraan para masave ang lahat ng victims, including si Finn. Nag-isip ako. Hindi ko alam kung kaya kong gawin yun, pero hindi ko rin naman pwedeng hayaan na mag-continue ang mga aswang na gumawa ng mas maraming victims. Paano ako magpe-pretend? Tanong ko. Sabihin mo na natakot ka at nag-surrender ka na. Instruction ni Mang Tilo. Sabihin mo rin na hindi mo na gustong makipaglaban. Pero paano kung hindi nila ako paniniwalaan? Paniniwalaan nila, sabi ni Mang Tilo. Dahil yun ang gusto nilang marinig, binigay niya sa akin ang isang maliit na device. Communication device ito. Kapag narinig mo na ako sa basement na, mag-signal ka para alam ko na ready ka na. Paano ako mag-e-escape pagkatapos? May emergency exit sa basement, sagot ni Mang Tilo. Kapag nasira ko na ang containers, doon ka lumabas. Hindi pa rin ako convinced sa plan, pero wala kaming ibang options. Ready ka na ba? Tanong ni Mang Tilo. Huminga ako ng malalim. Ready. Binuksan ni Mang Tilo ang pinto ng safe house at lumabas ako ng may mga hawak na kamay sa taas para makita nila na nag-surrender ako. Lucio, Lola Yula! Sigaw ko. Ayoko na! Natatakot na ako! Nakita ko silang lumabas mula sa mga puno at bumalik na sila sa human form nila. Pero kahit na mukhang normal na sila, nakita ko pa rin sa mga mata nila ang hint ng mga nilalang na nakita ko kanina. Evangeline, sabi ni Lucio habang papalapit sa akin. Okay ka lang ba? Hindi. Sagot ko, trying to sound convincing. Ayoko na ng mga nangyayari dito. Gusto ko na lang umuwi. Nakita ko na nag-exchange ng looks sina Lucio at Lola Yula. May komunikasyon sila na hindi verbal. Okay, sabi ni Lola Yula. Balik tayo sa bahay. Pag-uusapan natin lahat ng ito. Habang naglalakad kami pabalik sa bahay nila, nakita ko sa peripheral vision ko na may sumusunod sa amin na mga figure sa shadows. Ang mga kasama nilang aswang. At naramdaman ko na nagsimula na ang final phase ng confrontation. Matandang nakatira sa iniiwasang bahay. Parte 5. Pagkarating namin sa bahay ni Lola Yula, agad kong napansin na may mga changes sa atmosphere. Yung mga religious items na nakasabit dati ay wala na. Napalitan ng mga kakaibang symbols na hindi ko familiar. At yung amoy sa loob ay naging mas intense. Yung metallic scent na na-notice ko dati ay mas malakas na ngayon. Umupo ka, sabi ni Lola Yula, pointing sa sofa na ginagamit namin dati. Pero ngayon, may kakaibang feeling yung lugar na yon, parang throne na ginagamit ng isang predator. Habang nakaupo ako, nakita ko na nagsimula silang mag-surround sa akin. Hindi obvious, pero ramdam ko na ina-assess nila kung sincere ba ang surrender ko or may hidden agenda. Evangeline, simula ni Lucio, kailangan mo munang maintindihan ang situation. Anong situation? Tanong ko, trying to sound innocent. Yung mga sinabi ni Mang Tilo sa'yo ay hindi lahat totoo, sabi ni Lola Yula. May mga exaggeration siya. Ano ang totoo? Tanong ko.
Nagtinginan sina Lucio at Lola Yula before sumagot si Lucio. Totoo na kami ay aswang, pero hindi kami masasamang nilalang tulad ng sinasabi ng mga kwento. Ano kayo kung hindi masama? Survivors, sagot ni Lola Yula. Ginagawa lang namin ang kailangan namin para mag-survive. Pero ang mga taong kinukuha ninyo, hindi namin pinapatay. Putol ni Lucio. Ginagawa lang namin silang tulad namin. Na-upgrade namin sila. Upgrade? Hindi ko mapigilang masarcastic sa tone ko. Oo, insist ni Lola Yula. Nakita mo na ba si Finn? Nagtaka ako sa tanong niya. Hindi pa. Nasaan siya? Nandito siya, sagot ni Lucio. Gusto mo bang makita siya? Part of me ay gusto makita si Finn para malaman kung okay siya. Pero may part din na natatakot dahil baka hindi na siya ang Finn na kilala ko. Oo, sagot ko. Tumayo si Lola Yula at nagtungo sa isang door na hindi ko napansin dati. Pagkabukas niya, lumabas si Finn. Pero may kakaiba sa kanya. Physically, mukha siyang si Finn. Same height, same facial features, same hair. Pero yung eyes niya ay may different na quality. Parang mas sharp, mas focused. At yung way niya ng paggalaw ay mas confident, mas predatory. Hi, Evangeline, sabi niya. At ang boses niya ay exactly katulad ng boses ng dating Finn. Kamusta ka? Okay lang, sagot ko. Pero ramdam ko ang kilabot sa balat ko. May something off sa kanya na hindi ko ma-pinpoint. Nakakamiss mo ako? Tanong niya. At may smile sa lips niya na hindi familiar. Hindi yung natural na smile ni Finn. Oo, sagot ko. Nag-alala kami sa'yo. Hindi mo na kailangan mag-alala, sabi niya. Mas okay na ako ngayon. Mas strong, mas intelligent. Nakita ko sa peripheral vision ko na nakangiti sina Lucio at Lola Yula habang pinapakita sa akin si Finn. Tingnan mo, sabi ni Lola Yula. Hindi ba mas better siya ngayon? Hindi ko alam kung paano sumagot dahil technically hindi masama ang itsura ni Finn pero hindi siya ang Finn na kilala ko. Oo, sagot ko, trying to be convincing. Mukha siyang okay. At ikaw din ay pwedeng maging tulad niya, sabi ni Lucio. Mas strong, mas intelligent. Mas capable. Doon ko na-realize kung ano ang plano nila. Hindi lang nila ako kinuha para i-silence ako. Gusto nila akong gawing isa sa kanila. Hindi ko pa ready, sabi ko. Kailangan ko munang mag-isip. Okay, sagot ni Lola Yula. Pero hindi ka pwedeng mag-isip ng matagal. May time limit. Anong time limit? Kapag umaga na, sagot ni Lucio. Kapag umaga na at hindi ka pa pumayag, hindi na pwede. Hindi ko maintindihan kung bakit may time limit. Pero may feeling ako na related ito sa aswang nature nila. Bakit may time limit? Tanong ko. Dahil sa transformation ritual, explain ni Lola Yula. Mas effective ito kapag ginawa sa gabi at dapat may buong moon. Tingnan ko sa bintana at nakita ko na may buong moon nga ngayong gabi. Ano ang mangyayari sa transformation? Tanong ko. Simple lang, sagot ni Finn. May ritual lang, tapos magiging tulad mo na kami. Walang sakit. Walang pain, pero mawawala ba ang memories ko? Hindi, sagot ni Lucio. Mananatili ang lahat ng memories mo. Dadagdag lang ang capabilities. Pero based sa sinabi ni Mang Tilo, hindi totoo yon. Ang essence ng original person ay nawawala at napapalitan ng aswang essence. Habang nag-uusap kami, nakita ko sa gilid ng mata ko na may bumukas na bintana sa second floor. Subtle lang, pero nakita ko na may nagsignal doon. Si Mang Tilo yon at nagsimula na siya sa plan niya. Pwede ba akong mag-isip muna? Sabi ko. Kahit ilang minuto lang? Sige, sagot ni Lola Yula. Pero mag-isip ka sa sala lang. Huwag kang lalabas. Tumango ako at nag-conware na nag-isip. Pero actually, hinihintay ko lang ang signal mula kay Mang Tilo na nakarating na siya sa basement. Habang naghihintay, nag-observe ako sa mga kasama ko. Nakita ko na si Finn ay nakaupo sa malayo sa akin. Pero nakatitig sa akin ng hindi normal. Parang nag-a-assess kung ano ang mga posibleng actions ko. Si Lucio naman ay nakaposisyon sa may door para hindi ako makatakas. At si Lola Yula ay nakatayo sa may stairs para ma-monitor ang second floor. May strategy sila na hindi obvious, pero organized. Mga after 10 minutes narinig ko ang maliit na beep mula sa communication device na binigay sa akin ni Mang Tilo. Yun yung signal na nasa basement na siya. Okay. Sabi ko, ready na ako. Sure ka? Tanong ni Lucio. Oo, sagot ko. Gusto ko na rin maging strong tulad ninyo. Nakita ko na natuwa sila sa sagot ko.
May naging relaxed sa tensyon nila. Mabuti, sabi ni Lola Yula. Punta tayo sa basement para sa ritual. Nagsimula kaming bumaba sa basement at nakita ko na may mga candles na nakalagay sa paligid at may mga symbols na nakaukit sa floor. Sa gitna ng room, may altar na may mga containers na nakadisplay. Doon ko na-realize na yun ang mga containers na sinabi ni Mang Tilo, yung mga nagko-contain ng essence ng victims. Dito mo makikita ang lahat ng kasama mo, sabi ni Lola Yula, pointing sa mga containers. Tingnan ko ng mabuti at nakita ko na may mga labels sa mga containers. May mga pangalan ng mga tao at may mga dates. Nakita ko na may container na may label na Fincruz 2024 at isa pang container na may label na Lucio Villanueva 2010. Yan ang mga original essence, explain ni Lucio. Safe naman sila doon. Pero napansin ko na may isang container na empty at may label na nakalagay doon na Evangeline Santos 2024 na obviously inilagay lang recently. Yun ba ang container ko? Tanong ko. Oh, sagot ni Lola Yula. Ready na para sa'yo. Habang nag-uusap kami, nakita ko sa peripheral vision ko na may gumagalaw sa may shadows. Si Mang Tilo yun. At nakita ko na may hawak siyang device na pwedeng magsira sa mga containers. Paano ginagawa ang ritual? Tanong ko, trying to distract them. Simple lang, sagot ni Finn. Uupo ka doon sa gitna, tapos kami ay mag-chant ng mga prayers. Pagkatapos magiging isa ka na sa amin. Masakit ba? Hindi, sagot ni Lucio. Parang natutulog ka lang, tapos pagkagising mo, iba ka na. Pero while sinasabi niya yon, nakita ko na nag-prepare na si Mang Tilo. May hawak siyang device na mag-trigger ng simultaneous destruction sa lahat ng containers. Ready na ako, sabi ko, at umupo sa gitna ng ritual circle. Nagsimula sina Lola Yula at Lucio na mag-chant ng mga words na hindi ko maintindihan. May rhythm yung chanting nila na nakakapagtago ng mga tunog sa paligid. Perfect timing para kay Mang Tilo na hindi marinig ang mga movements niya. Habang nag-chant sila, nakita ko na nag-position na si Mang Tilo sa may mga containers. May timer siya na nakaset at nakita ko na mga 30 seconds na lang before mag-trigger ang device. Pero biglang nag-stop ang chanting. May narinig ba kayo? Tanong ni Lola Yula. Naging tense ang atmosphere. Nakita ko na nag-alertness sina Lucio at Finn. Ano yon? Tanong ni Lucio. Parang may iba pang tao dito, sagot ni Lola Yula. Shit, na-detect nila si Mang Tilo. Hindi ko narinig, sabi ko trying to divert their attention. Siguro mga daga lang yan, pero hindi sila nakinig sa akin. Nagsimula silang mag-spread out sa basement para mag-search. Nakita ko na nakita na ni Lucio si Mang Tilo sa shadows. Mang Tilo, sigaw ni Lucio. Doon ko na-realize na hindi na pwedeng mag-pretend. Tumayo ako at nagtakbo sa direksyon ni Mang Tilo. Activate mo na! Sigaw ko sa kanya. Pero bago pa niya ma-activate ang device, nahawakan na siya ni Finn sa braso. At nakita ko na sa contact na yon, nagsimula nang mag-transform si Finn pabalik sa aswang form niya. Hindi ka pwedeng sirain ang mga containers! Sigaw ni Lola Yula. Lahat ng victims ay mamamatay. Mas mabuti na yon kaysa maging tulad ninyo, sagot ni Mang Tilo. At doon niya na-press ang button ng device. Biglang may malakas na sound na lumabas at nakita ko na nagsimula ng mag-crack ang lahat ng containers. May mga lights na lumabas mula sa mga cracks at may mga whispers na narinig namin na hindi namin maintindihan. Ano ang ginawa mo? Sigaw ni Lola Yula at nag-transform din siya sa aswang form. Pero hindi pa tapos ang effects ng device. Nakita ko na nagsimula ng mag-convulse sina Lucio at Finn. Parang may internal na conflict sa loob nila. Evangelina! Sigaw ni Mang Tilo. Lumabas ka na dito. Mag-emergency exit. Pero habang tumatakbo ako sa direksyon ng emergency exit, nakita ko na nahulog si Finn sa floor at nagsimula siyang magmumble ng mga salita. Evangeline? Sabi niya nang nahihirapan. Evangeline, ako si Finn. Nagtingin ako sa kanya at nakita ko na may pagbabago sa mga mata niya. Yung predatory look ay nawala at bumalik yung familiar na expression ng dating Finn. Finn? Sigaw ko. Ikaw ba talaga yan? Oo, sagot niya. Bumalik na ako, pero hindi ko alam kung gaano katagal. Nakita ko na nag-struggle pa rin siya, parang may dalawang personality na nag-fight sa loob niya. Kailangan mo ng tulong, sabi ko, at tinulungan ko siyang tumayo.
Pero nakita ko na nagsimula ng mag-collapse ang buong structure ng basement dahil sa effects ng device ni Mang Tilo. Kailangan nating lumabas dito ngayon, sigaw ni Mang Tilo. Pero bago pa kami makalabas, nakita ko na nag-block sa emergency exit si Lola Yula na fully transformed na sa aswang form niya. May malaking fangs siya, malaking claws, at may mga mata na nag-glow red sa dilim. Hindi kayo pwedeng umalis, sigaw niya. Sisintuhin ninyo ang lahat ng ginawa namin. At doon nagsimula ang final confrontation. Tapos matandang nakatira sa iniiwasang bahay. Parte 6. Ang transformed na si Lola Yula ay mas nakakatakot kaysa sa lahat ng mga nakita ko sa horror movies. Ang balat niya ay naging gray-green. Ang mga ngipin niya ay naging mga matalas na fangs na umaabot hanggang sa kanyang chin. At ang mga mata niya ay parang may sariling light source na red. Pero ang pinaka-nakakatakot ay ang fact na kahit naging monster na siya, kita ko pa rin sa face niya ang traces ng matandang babae na nag-interview namin. Mang Tilo, sigaw ko. Ano ang gagawin natin? Gamitin mo ang crossbow, sagot ni Mang Tilo habang nire-reload ang rifle niya. Aim sa heart. Pero nakita ko na hindi na stable si Finn. Nahuhulog siya ulit at nag-convulse. Parang ang essence ng original na Finn at yung aswang essence ay nag-fight pa rin sa loob niya. Finn! Tawag ko. Kaya mo ba? Hindi ko alam, sagot niya nang nahihirapan. Nakakalito, may dalawang boses sa isip ko. Sa background, nakita ko na nag-transform din si Lucio. Pero mas partial lang ang transformation niya. Parang may resistance siya sa pagbabago. Lucio! Sigaw ni Lola Yula. Tulungan mo ako! Pero instead na tumulong, nakita ko na nag-struggle si Lucio. Hindi ko kaya. Bumabalik ang mga alaala. Anong mga alaala? Tanong ko. Yung original na Lucio. Sagot niya nang nahihirapan. Nakikita ko kung paano siya namatay. Nakikita ko kung paano nila kinuha ang essence niya. Naging mas chaotic ang situation. May mga debris na nahuhulog mula sa ceiling dahil sa effects ng device ni Mang Tilo. May mga essence na naglalabasan pa rin mula sa mga sira na containers. At may mga voices na narinig namin mula sa mga essence na yon. Mang Tilo, sabi ko, ano ang nangyayari sa mga essence? Bumabalik sila sa original victims nila, sagot niya. Pero may conflict dahil may mga aswang essence pa rin na nandoon. Ibig sabihin, lahat ng victims ay may pagkakataon na bumalik sa original nila. Pero may risk din na ma-torn apart ang consciousness nila. Nakita ko na lumago pa ang aggressiveness ni Lola Yula. Lumapit siya sa amin na may malaking claws na ready na mag-attack. Kayo ang dahilan kung bakit nasisira ang lahat, sigaw niya. Decades ng peaceful existence? Sininira ninyo. Peaceful? Nakabulag ako sa sinabi niya. Peaceful para sa inyo pero hindi para sa mga victims ninyo. Biglang lumundag si Lola Yula sa direction ko. Pero na-block ni Mang Tilo ang attack niya gamit ang rifle. May malakas na impact at nakita ko na natulak si Mang Tilo sa wall. Mang Tilo! Sigaw ko. Okay lang ako! Sagot niya. Pero nakita ko na may dugo sa kanyang ulo. Gamitin mo ang crossbow! Now! Hinanda ko ang crossbow at nag-aim kay Lola Yula. Pero nakita ko na may hesitation ako. Kahit alam kong monster na siya, may parte pa rin sa akin na nag-remember sa matandang babae na nag-interview namin. Evangeline! Sigaw ni Finn. Patayin mo na siya! Hindi na siya yung Lola Yula na kilala mo! Nakita ko na may point si Finn, pero bago pa ako makashoot, biglang nag-appear sa may stairs ang mga ibang aswang na kasama nila. Yung mga dating victims na naging members ng coven nila. Shit! Sabi ni Mang Tilo. Nandito na ang lahat. Nakita ko na may mga aswang na mukhang teenager, may mga adult, at may mga elderly din. Lahat sila ay nakatransform na sa aswang form nila, pero may mga iba na hindi pa fully transformed. Ano ang nangyayari sa kanila? Tanong ko. Yung mga recent victims ay mas madaling ma-restore, explain ni Mang Tilo. Pero yung mga matagal na nilang kinuha ay mas mahirap. Nakita ko sa mga aswang na bumaba na may mga iba na nag-struggle din. May mga isa na nahuhulog at nag-convulse tulad ni Finn. May chance ba na masave sila lahat? Tanong ko. May chance, sagot ni Mang Tilo. Pero kailangan nating ma-destroy ang main source ng power nila. Ano yon? Si Lola Yula, sagot niya. Siya ang original aswang. Lahat ng iba ay extensions lang niya. Ibig sabihin,
Kung ma-defeat namin si Lola Yula, masisira ang connection niya sa lahat ng victims. Pero paano natin siya ma-defeat? Tanong ko. May special bullets ako, sagot ni Mang Tilo. Pero kailangan ng distraction para makalapit ako sa kanya. Ako ang magdi-distract, sabi ko. Delikado, walang choice. Putol ko. Gawin na natin. Tumakbo ako sa direksyon ni Lola Yula at nag-shoot ako gamit ang crossbow. Hindi tumama sa heart, pero tumama sa shoulder niya. May malakas na sigaw siya at nakita ko na may smoke na lumabas sa wound. Silver arrow! Sigaw niya. Masakit, pero hindi pa rin siya na-down. Tumakbo siya sa direction ko na mas aggressive pa. Habang nag-e-exchange kami ng attacks, nakita ko na nagposisyon na si Mang Tilo para sa final shot niya. May hawak siyang special rifle na may silver bullets. Evangeline! Sigaw niya. Lumayo ka sa kanya! Tumakbo ako palayo kay Lola Yula at doon nag-fire si Mang Tilo. Direct hit sa chest ni Lola Yula. Ang effects ay immediate. Nahulog siya sa floor at nakita ko na nagsimula siyang mag-disintegrate. Pero hindi lang siya ang na-affect. Lahat ng ibang aswang sa paligid ay nagsimula ring mag-collapse. Ano ang nangyayari? Tanong ko. Namamatay ang connection nila kay Lola Yula. Explain ni Mang Tilo. Lahat ng aswang essence na galing sa kanya ay nawawala. Nakita ko na yung mga victims na nag-struggle kanina ay nagsimula ng mag-stabilize. Yung mga aswang features nila ay nagsimula ng mawala at bumabalik ang human features nila. Finn! Tawag ko. Nakita ko na tumayo si Finn at yung predatory look sa mga mata niya ay wala na. Bumalik na yung familiar na expression niya. Evangeline! Sabi niya. Ako na ulit si Finn. Tumakbo ako sa kanya at niyakap siya. Sure ka bang ikaw na yan? Oo, sagot niya. Nakikita ko na ang lahat ng nangyari. Nakikita ko kung paano ako naging aswang at nakikita ko rin kung ano ang ginawa ko habang hindi ako. Ano ang ginawa mo? Kumain ako ng hindi niya natapos ang sentence. Hindi ko gustong alalahanin. Nakita ko na traumatized si Finn sa mga ginawa niya habang aswang siya. Okay lang, sabi ko. Hindi mo na kailangan alalahanin yon. Tumingin kami sa paligid. At nakita namin na lahat ng victims ay nagsimula ng maging normal. May mga isa na nalilito pa, pero nakita namin na bumabalik na ang mga original na personality nila. Mang Tilo, tawag ko. Tapos na ba? Tumango si Mang Tilo. Tapos na. Pero kailangan nating lumabas dito bago mag-collapse ang buong bahay. Totoo nga. Nakita namin na nagsimula ng magkaroon ng mga cracks sa walls at ceiling. Yung magical structure ng bahay ay nagdi-disintegrate din kasama ni Lola Yula. Tumakbo kami palabas ng basement at hinila namin ang lahat ng victims na makakaya namin. May mga isa na nahihirapang maglakad dahil sa trauma, pero naging successful namin na ma-evacuate sila lahat. Pagkalabas namin sa bahay, nakita namin na bumugsok ang buong structure. May malaking ingay at may smoke na lumabas mula sa ruins. Tapos na ba talaga? Tanong ni Finn. Tapos na, sagot ni Mang Tilo. Walang natira sa kanila. Nakita namin na yung ibang victims ay nagsimula ng mag-recover ng memory. May mga isa na naiiyak dahil naalala nila ang mga families nila na nag-worry sa kanila. Paano natin sila ma-explain sa mga authorities ang nangyari? Tanong ko. Hindi natin kailangan mag-explain ng totoo. Sagot ni Mang Tilo. Sasabihin lang natin na nakidnap sila, tapos nakatakbo sila. Pero yung mga families nila, maniniwala ba? Maniniwala, sagot niya. Ang importante, bumalik na sila sa mga families nila. Sa mga susunod na araw, nagtuloy-tuloy ang rescue operation sa area. Officially, ang report ay kidnapping case na naging successful rescue operation. Walang nabanggit tungkol sa mga aswang. Si Finn ay bumalik din sa university, pero may trauma pa rin siya. Nag-therapy siya para ma-cope sa mga nangyari. Pero ultimately, naging okay din siya. Si Joshua naman ay mas naging cautious sa mga adventures. Hindi na siya sumasama sa mga research trips na may involvement ng folklore. Ako naman, patuloy ko na ginagamit ang experience na yon as a learning experience. Naging mas careful ako sa mga taong nakakakilala ko at naging mas observant sa mga signs na hindi normal. Si Mang Tilo ay nanatili sa baryo para mag-monitor kung may ibang supernatural activities pa. According sa kanya, minsan may mga isolated aswang pa rin pero hindi na sila nagfo-form ng mga coven. Ngayon, ilang taon na ang nakalipas mula sa incident na yon. May asawa na ako at may anak.
Pero minsan, kapag nakakita ako ng mga kakaibang signs sa mga tao sa paligid ko, naalala ko ang mga nangyari sa bataan. Ang lesson na natutunan ko mula sa experience na yon ay simple. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. At hindi lahat ng mga taong malapit sa'yo ay talagang kilala mo. May mga bagay na mas malalim pa sa surface level. At minsan, ang mga pinaka-dangerous na nilalang ay yung mga mukhang pinaka-harmless. Kaya kapag may narinig kayo na mga kwento tungkol sa mga aswang, huwag ninyong i-dismiss agad as just folklore. May mga totoo sa mga kwento na yon na hindi ninyo in-expect. At higit sa lahat, kapag may gut feeling kayo na may mali sa situation, trust that feeling. Minsan, yung instinct ninyo ang tanging protection ninyo laban sa mga bagay na hindi ninyo maintindihan. Kaya ngayon, sa mga nakinig sa kwento ko, mag-ingat kayo. Observe ninyo ang mga tao sa paligid ninyo. At remember, ang mga pinaka-dangerous na predator ay yung mga mukhang pinaka-trusted ninyo. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. Like ninyo ang video na ito kung gusto ninyong marinig pa ang mga ganitong kwento, subscribe sa channel para sa mas maraming scary stories, at comment ninyo kung ano ang tingin ninyo sa nangyari. Ingat kayo!